Pangatlong bagay mga kapatid, na susi ng biyaya ng bawat isa sa atin ay ang tinatawag na as-sadaqah. Yung pagbibigay ng sadaqah. Minsan kung iisipin mo ng pinakamababaw na pag-iisip, isipin ng tao na, paano kaya ako magkaroon ng biyaya kung magbibigay ako ng sadaqah? In fact, nababawasan nga ang aking kayamanan. Ganon siguro mag-isip ang tao na may pinakamababaw na pag-iisip na the more na nagbigay siya ng sadaqah, ay nababawasan ng kanyang kayamanan. Pero ang hindi niya nababatid, the more na binawasan mo yung kayamanan mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala bilang sadaka o kawanggawa, ay mas lalo itong dumarami. Mas lalong dinaragdagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kayamanan mo sa tuwing binabawasan mo ito ng pagbibigay ng kawanggawa sa iyong kapwa. Sapagkat sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nakasat sadaqatun min malin. Hindi nakakabawas ang sadaka sa kayamanan ng tao o sa kanyang ari-arian. Hindi nababawasan. Yun ang katotohanan. Pero sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bal tazid. Subalit sabi niya ito ay nadaragdagan. Subalit sabi niya ito ay nadaragdagan. Paano kaya nadaragdagan yung yaman ng tao na nagbibigay ng sadaka? Pansinin mo yung mga tao na naging kaugalian na nila yung pagbibigay ng sadaka, paggawa ng kabutihan sa kanilang kapwa, sapagkat sila pa yung tuloy-tuloy ang blessing nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi iniisip nila yun Nasa kanilang puso na hindi mahalaga sa akin yung mga ganong bagay. Mapapalitan niya ng Allah. Kaya every time na naging kaugalian niya yung pagbibigay ng sadaka o kawanggawa, ay tuloy-tuloy sa kanyang biyaya ng Allah, hindi napuputol. Pero yung tao na nasa kanya yung sobrang pagiging madamot niya, ayaw niya bawasan ng kanyang kayamanan, dahil iniisip niya na nababawasan ito, ayaw niya magbigay ng sadaka, sila pa yung mga tao na paunti-unti ang biyaya na dumarating sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tuloy-tuloy ang biyaya sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat iniisip nila na kapag sila'y nagbigay ng sadaka ay nababawasan ang kanilang kayamanan. Pero ang kasagutan pala ay nasa banal na Quran. Kapag nangangamba ka na sa pamamagitan ng iyong sadaka ay nababawasan ang iyong yaman, dapat mong malaman kapatid na huwag kang mangamba sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya binabawasan yung kayamanan ng tao na binabawasan niya ito ng sadaka. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kahit itong talata na ito, yung gampanan ng tao, panghawakan mo. Huwag mo bitawan itong talata na ito sa Quran kapag nagkaroon ka ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahalintulad ng mga tao na ginagastos nila ang kanilang kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay parang kahalintulad ng isang binhi. Na kapag itinanim mo ang isang binhi, ay tumutubo ito ng may 7 tangkay. At ang bawat tangkay ay meron siyang bunga na 100. Masya Allah. Kapag binawasan mo yung kayamanan mo, let's say, 1 piso lang. Nagsadaka ka ng 1 piso, nagiging 700 yung 1 piso na binawas mo sa iyong kayamanan. Paano ka maghihirap? Paano mo isipin na the more na nagbigay ka ng sadaka, ay nababawasan ng iyong kayamanan? Ay samantala, yung 1 piso, ni binawas mo sa iyong kayamanan, ibabalik sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 daan. 700 times ang ipapalit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na babawasan din na kahit 1 piso lamang ang kanyang kayamanan bilang sadaka. At ang nakakalungkot doon mga kapatid, yung hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabi ng Rasulullah, may 2 anghel na nagdudua sa 2 uri ng tao. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Walang araw, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na nagigising ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na liban na lang na may 2 malaika, anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala na bumababa at sila ay nagdudua sa 2 katangian ng tao.
At ang isa sa kanila, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala tuwing umaga, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, gantimpalaan mo yung mga tao na nagbibigay o gumagastos ng kanilang kayamanan para sa iyong landas. Araw-araw may malaika na nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala para kanino? Para doon sa tao na yon na gumagastos yan ng kanyang yaman para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulul akhar, at ang dua naman ng isang malaikat ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hinihiling ko sa iyo na ipadama mo sa tao na nagpipigil ang pagkawasak sa kanya. Ibig sabihin, ipinagduduan niya sa Allah, Ya Allah, ipadama mo sa kanya ang kapinsalaan, ang kasiraan, ang pagkawasak sa kanyang kayamanan, yung tao na pumipigil. Ibig sabihin ng pumipigil dito, yan yung tao na hindi siya nagbibigay, nagbabawas ng sadaka mula sa kanyang kayamanan, na kahit na meron siyang paraan o pagkakataon na magbigay ng kawanggawa o sadaka ay hindi na ito ginagawa dahil sa kaniyang karamutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo alam kapatid, tuwing umaga ay ipinagdudua ka ng malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mawala sa iyo ang yaman na yan na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil lang sa pagiging madamot mo sa Kanya.